Okay, hallelujah, puri ng Diyos. At sa sandali lang ay pagtiisan ninyo at babasa tayo ng isang munting talata lang. Ito ay kilalang talata. Lagi nang binabasa simula pa noon, ang Sicaraya 14:7. Sabi niya rito, "But it shall be one day which shall be known to the Lord, not day nor night, but it shall come to pass that at evening time it shall be light." At pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita at manatili muna tayong nakatayo at tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat muli Diyos sa kabutihan mo sa amin, sa kagalakan, sa pagkakatipong ito, Panginoon, na ikaw Lord ang patuloy na nag-comfort Lord sa amin at patuloy nagbigay ng kagalakan at kalakasan. At salamat Lord sa gawain simula sa pagsimula sa iyong panguna, sa mga awitan, mga testimony, at maging Lord sa pangaral ng iyong mga salita sa Sunday School. Salamat Lord sa kapahayagan, maging mga nakalipas pa mga taon. Salamat Ama at patuloy mo kaming ginaid Lord, binigyan ng lakas at nakarating kami Lord sa dakong ito kung saan Panginoon sa huling payugdo Lord ng panahon. Alam namin sa kabila ng kalagayan ng mundo, alam namin na ito Lord ay isang kalungkutan, ito Lord ay quick pins, ngunit alam din namin Panginoon na ito din ang panahon ng kagalakan, sapagkat kami Ama ay lilisan na sa mundong ito. Dalangin namin o Diyos na magliwanag ka sa bawat individual Panginoon sa araw na ito. Patuloy kang mangusap, patuloy kang magpahayag, at ikaw magbukas Lord ang may mga puso't isipan Ama. At ganun din Lord, dalangin namin ay anuin mo Lord ang lingkod na walang magagawa kung wala ka Panginoon. At ikaw Lord ang magbigay sa akin ng anointing at inspirasyon, punasan mo aking makalupang bibig at naway masalita lamang Ama ang mga salitang makapagbigay ng kapurihan at kaluwalhatian sa iyo at kapahayagan Lord na magsasakdal ng aming mga pananampalataya. Salamat Ama, sa iyo namin tinatagubili ng lahat ng bagay, yan namin dalangin at pinabalik sa iyo ang lahat ng kapurihan, kadakilat pasasalamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen at amen. At puri ng Diyos, pwede na tayong umupo. Pagpalain kayo ng Panginoon at ngayon ay December 5 at isang pahiwatig ng taon ng 2021 ay patapos na. Diba? So papasok na tayo sa 2022 at 1998 nung natanggap ko ang message ay sabi ko, abot pa kaya ng 20 years bago mag-rapture? Pero lumagpas na, di ba? At dati ay kabataan pa, ngayon ay puti ng buhok. Maging ang araw nito ay isang pasasalamat din sa ating kapatid, Sister Gina. Ito ang kanyang karawan. Siguro nasa 46 na, Sister Gina. At God bless you, Sister. God bless inyong lahat. Sino pang may mga karawan ngayong December? Pagpalain kayo ng Diyos at ngayong parating na taon, 2022, ay magkaroon tayo ng Thanksgiving sa tagumpay na sa haba ng panahon na ating nilakbay. At siguro ang pinakaunang nakarinig sa atin ng mensahe dito ay Brother John yata, Brother John? Sister Glo. Bago si Brother John, Sister Glo ang pinakauna dito. Sunod sila Brad Rubin, Brother Gis. Kami nila Brad Arnel, halos sabay-sabay ito at lahat ng mga galing sa Quezon. So God bless sa inyong lahat. At sa habang panahon na ating nilakbay ay nandito tayo sama-sama sa dakong ito. Ito ang dako na kung saan niloob ng Diyos na buuin ang church na to. At I believe na binakapan tayo ng Diyos. Kaya sa akin lang, maging ang mga pastor na sinasabi nilang mali o tama sa paningin ng iba ay kinakailangan nating i-respect. Sabi ko nga, dahil ginamit din sila ng Diyos, di ba? At tinulukan, binakapan sila ng Diyos upang mabuo ang tinatawag na ministry. Kaya ipagkaloob natin sa kanila ang tinatawag na paggalang, respeto, bagaman maraming pagkakataon ay hindi nagkakaintindihan, nagkakunawaan sa maraming bagay. Pero ganun pa man ay darating na rin tayo sa dulo ng mga usapin ay hindi lang masusolve kundi
may pag-aagaw na mangyayari at may maiiwan na mangyayari. Diba? Pero dalangin natin sa Diyos na dito sa church ay walang isa man na maiiwan sa atin. Bagaman yung iba, minsan wala, nandito, pero alam natin na ito na yung panahon na i-apply natin yung mga bagay na hindi natin nagawa noon. Dahil ito na yung panahon ng perfection. Diba? At patapos na rin ang ating mga pagpapagal. At tayo ay sabi nga ng banal na kasulatan ay papahiri na yung mga luha sa ating mga mata, di ba? Yung katiting na dinanas nating kahirapan ay hindi may tumbas doon sa kaluhalatian na ating matatanggap. Bagaman, di ba, may mga issue, una COVID. Pero actually, ang tinatawag na vaccine, COVID vaccine ay naging issue talaga sa buong end time, lalo tigit dito sa Pilipinas. Pero tayo naman ay nananangan kung ano yung pinaliwanag ng propeta. All the mysteries would be revealed at the sound of the seventh angel. Diba? Kaya walang naiiwang tinatawag na hiwaga at in-explain niya yung Revelation 13 which is mark of the beast. At ang nakita ko ang sinasabi ng propeta, malibang taglay nyo ang pangalan ng inyong church o denomination ay hindi kayo makabili o makabinta. Pero pagdating naman sa vaccine, hindi ko alam kung ano ang epekto sa katawan ng vaccine. Kasi ako mismo, nung una, sabi ko kung akong tatanungin nyo, ayaw kong magpabaksin dahil mahina ang katawan ko. Pero may mga nabalitaan ako na may pagkasunod naman daw second dose, complete na yung vaccine, ay mayroon na naman daw booster. Booster, hindi natin alam kung ano ang epekto sa katawan. Pero bagaman, ay kung ang tinatawag na covenant natin ay body change, kahit ano pang ilagay dyan. Diba? Pero kung ang tinatawag na covenant naman natin ay 6 feet below the ground, kahit walang vaccine, pwede ka rin mamatay. Diba? Pero nasa inyo yan, nasa inyo ang desisyon. Pero ang masasabi ko lang, ang tinatawag na pangyayari ngayon ay isang hakbang na inaaral ng Antichrist kung paano niya idadrop yung real talaga na mark of the beast. Ito ay isang pagsubok nila at inaaral nila kung paano idadrop yung mark of the beast. At pagpanahon na pagbawal na yung tinatawag na pangangaral na hindi under ng tinatawag na Federation of Churches o World Council of Churches, yun na, idadrop na nila na hindi kayo makabili o makabinta malibang kasali kayo doon. Yun ang tinatawag na real, actual na mark of the beast. Pero may mga pangangaral na ang rejection sa Word of God ay mark of the beast. Yan din ang iniisip ko. Kung ang rejection ay mark of the beast, anong klaseng rejection? Kasi ang Police Virgin ay nag-reject din sa katotohanan. Sabihin, may mark of the beast din sila. Kaya mayroong application sa individual at ang denomination talaga na mark of the beast, yung mark talaga ng isang beast na mayroong one name. Hindi yung mga names na ipipresent mo daw, yun ang name mo na 666, yung ipipresent mo daw na vaccinated ka na. Mahirap yun. At napakahirap dahil sa panahon ni Brother Branham, sabi ni Brother Branham, thus saith the Holy Spirit. Ngayon pala may mga ganun ding bagay. Nagsasalita ang Holy Ghost. Yun pala siya ang nagsasalita. Di ba? So, ito ang panahon na kung saan, kung kita natin na nahayag ang lahat ng mga hiwaga, kahit vaccine pa yan, hayag sa atin kung ano yan. Kaya yung pinapangaral natin ngayon, yung tinatawag na mensahe sa ating panahon. Pag sinabing mensahe sa ating panahon, end time message, pero babaguhin ko yung pamagat, the light of this hour, o yung tinatawag na first pull, second pull, third pull. At ilalagay ko yung light of this hour doon sa third pull. Diba? Kaya yung tinatawag na talata na binasa natin, yung Zechariah 14:7. Doon sa evening time, mayroong tinatawag na liwanag. So, isa sa mga issue yung tinatawag na seventh seal. Dito sa atin na tinatalakay natin. Actually, mayroong tinatawag na application ng seventh seal. Tinipo sa tinatawag na tatlong tinatawag na bahagi ng temple. Yung outer court, yung tinatawag na holy place at holiest of holy. Tumitipo din yan sa justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost.
At yung tinatawag na yung glory, yung sikay na glory ay doon beside o doon sa tinatawag na behind the veil. Diba? At yung tinatawag na veil na yan ay kung saan ay in-apply ng propeta dito sa tinatawag na fleece. Kaya dito sa unveiling of God, gusto ko lang balikan itong nabasa ni Brother Bing kanina sa 182 kasi ang tinutukoy dito, Moses was the veil. The living word of God veiled in human flesh. Tumutukoy din sa tinatawag na word of God na nagtatago kay Moses. Tapos siya rin yung the pillar of fire was in Moses. Of course, speaking, what was to be veiled later behind skins. You see, mayroon siyang tinatawag na later behind skins. Marami na yon, di ba? Sa atin. Now that word, the word was brought forth. Dumating ang salita, pinadala na lang ang salita, then it was written out, then it was put behind and still veiled. Nandyan na, put behind, pero natabingan pa rin. Dahil ang Diyos ay laging nasa kanyang salita. At siya ay salita. Siya ay laging salita. Dahil siya ang salitang yan. That's the reason yan ang dahilan na ang salita ay future pa rin. That's the reason that word had to be veiled pa rin. Tatabingan pa rin. At dito sa tinatawag na 184, oh brother, sister, are you catching it? Nakikita nyo ba? Look, don't you see? It's been veiled through these ages according to what God said. And it will be opened in the last days. Those 7 seals will be broke. And the full thing would come into view to the people. What took place all along. Kaya dito sa tinatawag na Christ is the mystery, kung sabihin mo ang tinatawag na sikay na glory, yung word na yan ay i-connect mo doon sa Christ is the mystery of God revealed na nangyari sa church ages, parang bangga din tong tinatawag na quotation na to. It's been through these ages. Natabingan din sa church ages. Kaya magkakamali ka ng application. New birth is Christ is the revelation. God has revealed to you this great mystery, and thus the new birth ilagay mo sa church ages. Samantalang hindi naman talaga na unveiled sa kanila. Ito ay natabingan pa sa church ages. Diba? Kaya kung natabingan sa church ages, pwede bang ang Diyos na ang salita na natabingan ay nahayag sa iyo? At kung hindi ba mahayag sa iyo, pwede bang magkaroon ka ng new birth? Kaya natabingan nga. Malinaw sa quotation na natabingan. Pero sa huling panahon, kapag ang mga silyo ay napilas, ang buong bagay ay come into view to the people. What took place all along. Kailan? Sa oras na ang ikapitong anghel, yung mensahe ng ikapitong anghel, ang lahat ng hiwaga ng Diyos ay mahayag in that Elijah. Si Brother Branham, this last hour, ito, yung huling oras, how that Christ is put out of His church. Nilabas sa kanyang iglesia, kumakatok, the Son of God. Pero ngayon, how He is revealed as a Son of man again. Nahayag siya bilang anak ng tao muli. How the church is to be put in order. And everything, ilalagay ang iglesia sa order at ang lahat ng bagay sa huling araw, walang credo, walang denominasyon. Ito ay absolutely the word living in individual. I'll take one and leave one. Pwede kong kukunin yung iba. Pwede kong aayawan yung iba. Kukunin ko ito at aayawan ko yan. Pwede ganun ang mangyari sa mga tao. So, see, there's just no strings, no denomination, no bindings, or nothing. Ngayon, may mga binding ba? Mayroon, or nothing. It's the heart with God and Him alone. Ay, yung heart with God. Yung heart with God. Ang tinutukoy dito. Kaya sa church ages, babalikan natin, is this the sign of the end year? At actually, ginamit ko noong nakaraang mensahe ko dito, yung quote nito, si Karaya 14:7. Gusto ko itong i-break ng maganda, pero inaantay ko, hindi ko rin sabi ko, kailangan kong tulong ng mga teachers na kung saan may makita muna akong view sa kanila bago ko i-break ito ng buo. Kaya nakita ko itong quotation na to doon sa tinatawag na message ng prophet, what is the attraction on the mountain?
Di ba? Kaya mountain ang pinag-usapan. Saan ba nangusap ang Diyos kay Moses? Di ba sa bundok? At ang tinatawag na sinabi ng Diyos kay Moses, yun din ang na kanya nakita kung saan nabuo niya yung tinatawag na templo. Ngayon, anong mayroon dito sa ating panahon? Okay, tingnan natin dito sa baba ha. Lagpasan natin yan. Dito sa kanyang message na what is the attraction on the mountain. Okay, tingnan natin ha, ito. Junior Jackson, listening in. You remember the dream he had that I interpreted going towards the setting of the sun? Mayroong tinatawag na sun. Yung tinatawag na araw. At ang sun, anong binibigay ng sun? Direktahin ko na. Kaya kayo'y magtataka, di ba? Kayo'y magtataka kung bakit Sunset Mountain. At ang Sunset Mountain, pag binasa mo yung buong message ng propeta na what is the attraction on the mountain, ang tinutumbok ni Brother Branham na tinatawag na evening light ay nangyari sa Sunset Mountain. Di ba? At sabi niya rito, going towards the setting of the sun, and this happened on Sunset Mountain. Nangyari sa Sunset Mountain, yung tinatawag na vision ni Jackson na ininterpret ni Brother Branham. Ano yung vision? Binanggit ng propeta sa is this the sign of the end here? Anong talata ang kanyang ginamit? Revelation 1 to 7. Yes, Revelation 10:1 to 7. At maraming vision pagdating doon sa Sunset Mountain, doon sa north ng Arizona, Coronado, north part ng Arizona, sa Coronado, di ba? Mayroong nangyari. Hindi na vision, kundi reality talaga to. Kaya sabi ko, saan kaya na natin nilalagay yung half an hour na real half hour silence in heaven na kung saan ginamit ng propeta sa kanyang message, what is the attraction on the mountain, na kung saan yung talata niyan ay nilagay niya doon sa tinatawag na bundok na yon na kung saan Sunset Mountain. Yun ang tinatawag niyang evening light. Ngayon, drawing tayo doon sa tinatawag na vision, dream ni Jackson. Di ba mayroong white granite? Sa Seven Seal, binanggit niya yung pinalo niya ng bar. Yung white granite ay mayroong nakasulat na unknown language. Mahirap ah. Ngayon, dito sa church ages, faith, virtue, knowledge, temperance, patience, brotherly kindness or brotherly love, and then Holy Ghost, and then love. Yun pala yung love na yan. Kaya pagdating sa love, ano bang love? Brotherly love? At ang love na yan, ito ang capstone na kung saan tinatawag ding tama ba? Kaya yung tinatawag na faith, walang perfection kung hindi dumating yan. Yung virtue, walang perfection kung hindi dumating yan. Mayroon na tayo lahat yan, di ba? Yung tinatawag na knowledge, walang perfection kung wala yan. Yung tinatawag na temperance, walang perfection kung wala yan. Yung tinatawag na brotherly love, walang perfection kung wala yan. Saan natin nilalagay yan? Di ba seventh seal? Yes. Amen. Right. Amen. Kaya yan ang perfection sa ating panahon. Yung love, perfection. Pero ano ba yung tinatawag na capstone na yan? Di ba tinawag ding third pole? Paano naging third pole? Preaching to the lost, samantalang love. Hindi lahat preaching to the Lord. Yan. Oh, yan. Kaya mayroong awitin. Christ has come down. He is the capstone. Tama ba yan? Siya ang chief cornerstone na rejected. Siya ang
chief cornerstone na rejected. Siya ay bababa. Pero bumaba na ba siya? Hindi pa. Yan ang tanong. Christ has come down. He is the capstone. At nilagay dyan yung tinatawag na light of this hour, dong evening light, doon sa Sunset Mountain, dito sa message ng propeta, what is the structure on the mountain? Actually, binasa ni Brother Branham ang quotation nung si Christ ay sumakay sa asno, Matthew 7 yata yun, o Matthew 20, parang Matthew 21, verse 5. Nung sumakay siya sa asno at sinalubong siya ng mga tao, sabi niya, Husana sa parating ang anak ni David. Diba? Sa panahon na yon, sabi ni Brother Branham, what is the attraction sa panahon na, di ba coming ni Christ? At nung dumating si Christ, mayroong 3 groups of people na sumalubong. Isa, taga-usyoso lang. Ano ba talaga yan? Ano ba talaga yan? Yung isa naman, nakiusyoso lang din, ay, anak ng Diyos, ay, ganito, mga kwento-kwento. O, di ba? May mga kwento, ito daw. Mayroon talagang real na nandoon na alam niya kung sino yung parating. The same din sa nangyari dito sa message na to. Kaya sino si Christ? Siya yung word, siya lang light of that hour na dumating na dapat ma-recognize mo dahil may 3 groups of people, sabi ni Brother Branham, sa panahon na yun na nangyari. Okay. Kaya dito sa tinatawag na pyramid, ano ba yung meaning ng pyramid? Ano ang meaning ng pyramid? Ang pyramid, ang meaning nito ay measure of revelation. Ito yung sukat ng kapahayagan. Kaya tingnan mo naman yung sukat ng kapahayagan, no? Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Basta ganun. Bago dumating ang Holy Ghost. Yun ang sukat ng kapahayagan. Measure of revelation. Pero itong tinatawag na chief cornerstone na rejected na hindi nilagay sa pyramid na ginawa ni Enoch dahil ilalagay sa ating panahon. Kaya yung Great Seal, yung sa dollar, dalawang pinapakita niyan. It's either reality or Antichrist. Gayahan yan eh. Okay. Babasa tayo ng tinatawag na tuloy-tuloy dito muna sa what is the attraction on the mountain. Kasi mountain yun, Sunset Mountain, ilalagay natin sa tinatawag na room. At ngayon, yung tinatawag na liwanag na yan, hindi na sa room eh. Build in human place sa individual. Kaya yung liwanag ngayon, wala na kay pastor, dapat sa inyo na eh. Na siya ang magtuturo sa inyo kung paano kayo kumilos at kung paano kayo mamuhay. Dahil wala na sa akin, nasa inyo na eh. Pero bakit pastor, pinupukpok mo yung tinatawag na mga bagay-bagay dito, yung mga bawal-bawal? Kasi yung miniminsahe ko sa inyo, dahil hindi naman kayo na magbabasa, pag sa inyo ang Holy Ghost, kayo na ang magde-decide, o sa siya, yung Holy Ghost na yan na nasa inyo, ang magtuturo kung dapat nyo pang banggawin o hindi. Okay. Kaya sabi niya rito, and this happened on Sunset Mountain. Nangyari daw sa Sunset Mountain. Yung tinatawag na message niya, this is the end of the answer. Diba? Anong binabanggit niya doon? Diba 7 thunders? Ang 7 thunders ay nangyari sa Sunset Mountain. Yun ang magka-cap down nito, yung tinatawag na pyramid message, at ito ang magbibigay sa atin ng rapturing faith. Okay, kaya marami kang babanggain. Marami kang babanggain na message pag sarado ang 7 seal sa iyo. It's either sasabihin mong bukas ang 7 seal, hindi mo naman talaga naunawaan kung ano yung 7 seal. Oh, at kung titingnan natin, marami sa end time na pag sinabing sarado ang 7 seal dahil hindi pa alam yung tinatawag na oras ng rapture, umaagree din sila. Pero ang stand nila, bukas ang 7 seal. Oh, di ba? Kulang. Ano yung usapin ng 7 seal? What is the attraction on the mountain? Ito din yung trumpet na mangyayari sa ating panahon. Ano yung trumpet? Trumpet is the gospel, sabi ng propeta, na ipipreach na sabay, sabi niya, ipipreach muna sa Gentile, tapos sa Hudyo. Kaya between the 6 and the 7, tinatawag na 7 trumpet, 3 propeta ang lalabas.
Diba? Ano yung ibig sabihin ng trumpet? Sabi niya, war. Ito ay spiritual war. Scriptural war. Pero sa ating panahon, hindi na scriptural war. Message war. Diba? War ito ng message. Eh sabi niya rito, it's the evening time. Tama ba? Ito yung panahon ng gabi. Pero sunset time. At nangyari yung sunset time, evening light doon sa Sunset Mountain din. Kano kaya katugma? Okay. Hallelujah. The sunset message through a setting history. Sunset message ng sabi ng propeta. Oh. Okay, tingnan natin. A setting prophecy rather. Okay. Being fulfilled. Naganap na. Yung sa tinatawag na sunset message through a setting history, a setting of prophecy. Bakit setting? Setting of history. Tingnan natin. And it shall be light at the evening time upon Sunset Mountain and Coronado Forest. Malinaw yan. Di ba? Kaya sabi niya rito, 40 miles north of Tucson. Get on the map and see if Sunset Peak there. That's exactly where it happened. I never know it till the other day. Hindi niya alam before. The other day, nalaman niya lang na yun pala nangyari doon saan? Tingnan yung mapa. May mapa ka ba dyan, Brother Bing? Saan daw? And see if Sunset Peak there. Yung tuktok ng sunset. That's exactly where it happened. Doon daw nangyari. Yung ano? Yung message ng tinatawag na sunset message na kung saan ang evening light. Oh. Kaya kung hindi mo ma-recognize kung sino yung doon sa tinatawag na Sunset Mountain na yan, sa panahon na yan, wala kang message. Okay, then doon yung sunset message kung saan, ano yon? Evening light. Pero yung evening light, sabi niya, I will meet you there. Nung I will meet you there, siya pa rin yun. Pero real talaga siya nandoon. Sana naman in the form of pillar of fire doon sa room. Nung hinayag sa room, pinangaral sa atin. Dapat saan ngayon yung tinatawag na pillar of fire? Yung Shekinah glory. Saan? Sa atin na dapat sa panahon na to. Yun na magtuturo sa bawat individual. Kaya sabi niya rito, okay, everything that shall never die, it's constantly unrolling itself. From the very thing happening to the picture being Jesus standing, looking at us. Siya! Ano daw yun? And now exactly on the Sunset Mountain. Eksakto doon sa Sunset Mountain. Sino yon? Si Jesus, sabi niya eh. Okay. And sunset light, and the sunset light. The evening light has come. God vindicating Himself. What is it? Ano daw ito? It is the facts that God and Christ are one. Kaya yung Godhead kasama. Kasama ba yung Godhead? Kasama. The white, how many sin? The white wig upon Him. As we talk in Revelation 1. See the supreme deity, supreme authority. No other voice. But in the days of the voice, pagdating doon sa baba, mayroon pang voice. Voice of mighty angel. One voice na nag-cause ng bumuo ng 7 voices of the 7 thunders. Okay, alam nyo ba yung voice of God? Yung trumpet, voice of God din eh. Okay, kasabi niya rito, no other God, no other nothing. In Him dwells the fullness of Godhead bodily. The angels themselves was His wig. Kaya yung angels sa kanyang sarili, Himself, yun din ang kanyang wig. Amen. Okay, tuloy natin. Ano daw ang nangyayari doon sa Mount Sunset? God confirming His word. That's what all this noise is about. Notice, it's God fulfilling His promise. Word again of Revelation 1-7. And in the days of the sounding of the 7th angel's message, the mystery of God should be finished. The hidden mystery of Revelation 1-7. Saan niya nilagay? Tingnan natin kung saan nalagay. Yung hidden mystery ng Revelation 1-7. The last message. Ang huling mensahe sa huling kapanahonan ng iglesia, pinulpil eksakto sa panahon na to. St. Luke 17:30, the day when the Son of Man shall be revealed, and shall rise false prophets and false Christ. Kaya wag kayong magtaka. Kung saan nahayag yung Son of Man, nag-arise din yung mga false prophets and false Christ, mga anointed preachers.
Di ba? Mga unwanted shows great signs and wonders in so much it deceived the elective if possible. Kaya yung mga tao still in doubt. Kaya yung mga tao nag-alinlangan pa. And as usual, pangkaraniwan, ang iglesia ay napapasil. Aralin nga natin. Ano ba ito? Pasil pa sa kanila. Hindi pa nila nasusolve. Okay. Pero tingnan natin kung anong nangyari dito. And the science all truth took on yet the writing pieces and put in the paper way back over on Mount Limon. The big cameras didn't see it rising up from where we was standing, drifting on towards the west, showing the time is over. Pinapakita daw ng time is over. It can't go but a little piece there. It's the West Coast judgment struck just in the very way it went. Going right over Phoenix and right on across into Prescott and across the mountains to the West Coast, right up into where was the going? Right up on Alaska. And she is thundering, heading right that way. Kaya nangyari nung dumating yung tinatawag na message, anong susunod? Judgment. Diba? Inuga ang Alaska. Pag binasa mo ito pababa, sabi ni Brother Branham, yan o, tuloy-tuloy yan o, yan. Tinipo niya yung Medjay. Kagaya ng Medjay na sinusundan yung bituin. Sabi niya, saan kaya ipinanganak yung hari ng mga Hudyo? Diba? Ipinanganak na nga si Kristo eh. Doon sa Sunset Mountain eh. Diba? Kaya sabi niya rito, what was it? God fulfilling His word. And there shall be rise a star out of Jacob. Yung messenger. And God of heaven promised the evening time would have evening lights. 3 years ago, this mystery was a prophecy. Ano kanyang binanggit? 3 years ago, sabi niya, yan, tama. What time is it, sir? 10:1 to 7. Diba? 10:1 to 7. Pero ngayon, ito ay history na lamang dahil nangyari na yung half an hour silence in heaven. Dati, propesya. Pero nung pinangaral, what is the attraction on the mountain? Ano bang halaga ng Sunset Mountain? History na dahil nangyari na. Kaya sabi niya, and what's this attraction? Ano attraction nito sa bundok na to? Pinulfill lang ng Diyos ang kanyang salita at pinapakita na siya ay the same yesterday, today, and forever. Kaya kita nyo, kung wala yung love na yan, hindi mapiperfect ang faith, virtue, knowledge, yung church ages, hindi din mapiperfect. Diba? Kung walang third pole, hindi din mapiperfect. Kaya yung third pole, yun ang final pole dahil yun ang perfection. Diba? Kaya bahala kayo, mahaba ng paglalakbay natin dito sa mensahe. Kung wala yung sikay na glory na manahan sa inyo, hindi kayo daranas ng the 3 stages of grace. Walang perfection. Okay. Kaya kalimutan na natin yung mga nakaraan, mga alitan, di ba? Hindi pagkakaunawaan. Danay maghari yung pag-ibig ni Kristo para maghari na rin yung tinatawag na perfect brotherly love. Di ba? Kaya okay, tuloy natin. Babasa tayo ng tinatawag na talata sa panahon ni Kristo. Balikan muna natin yung pangangaral ni Kristo. May attraction din eh. First of all, may attraction. Tingnan natin. Na makita ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At siya ay aking ibabangaon sa ling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Kaya sa ating panahon, yung laman na yan ang word for this day. Yung dugo doon ang life. Diba? Kaya kung wala yung Holy Ghost na bubuhay sa tinatawag na message na yan, wala rin.
Hindi mo talaga maunawaan yung seven seal. Ang usapin ng seven seal, what is the attraction of the mountain? Itong gospel, seven seal gospel, lang sa Jew o sa Gentile ipapangaral, maging sa Hudyo. Bakit? Ano ba yan? Yung revelation na yan. Revelation of Christ at hindi pa na-reveal sa mga Hudyo hanggang sa panahon na to. Okay, kaya sabi niya rito, kung sinugo ako ng aking amang buhay at ako'y nabubuhay dahil sa ama, gayon din naman ang kumakain sa akin, siya naman ay mabubuhay dahil sa akin. Kaya yung word na kinakain natin yun, ang light sa ating panahon, doon tayo mabubuhay yung message sa ating panahon. The message of the seventh seal. Kaya nakapagtataka, ano bang una? Seventh seal o first seal? 17. Ang bira. Kung wala yung seven seal, hindi na ipangaral yung buong seven seals. Amen. Okay. Kaya sabi niya rito, ito ang tinapay na bumababang galing sa langit, hindi gaya ng mga magulang na nagsikain at nangamatay, tumitipo sa ating panahon. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit, si Christ mismo. Hindi gaya ng mga magulang na nagsikain at nangamatay, church ages, kumakain ng tinapay na ito, mabubuhay magpakailanman. Sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga samantalang siya ay nagtuturo sa Capernaum. Marami nga sa kanyang mga alagad ng kanilang marinig ito ay nagsabi, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makakarinig doon? Pag seven sila pinag-uusapan, matigas ito. Sino kaya ang makakakain ito? At sabi niya, datapwat pagkaalam ni Jesus sa kanyang sarili na nagbulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito at sa kanyang sinabi, ito bagay magpapatisod sa inyo? Yung seven seal ba magpapatisod din sa inyo? Hindi. Kaya sabi niya rito, ano kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroonan niya ng una? Ang espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pakinabang. Ang salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at buhay. Yan dumating siya doon sa tinatawag na Sunset Mountain, yung message na yan ay pawang espiritu at buhay. Kaya sabi niya, datapo at may ilan sa inyong hindi nagsisampalataya. Huwag kayong magtaka. Sapagkat talastas ni Jesus, buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi nagsisimpalataya at kung sino nga ang sa kanya ay magkanulo. Diba? Sa end time, huwag kayong magtaka dahil tumitipo lang, history repeated itself. Kung paanong sa panahon ni Kristo, may tatlong bahagi ng tao na sumalubong sa kanya nung sumakay siya sa asno, the same din sa ating panahon. Pinag-usapan lang to, mga vision na to, mga mountain na to. Hindi talaga alam kung ano, what is the attraction on the mountain. Okay, the light of this hour is the attraction on the mountain. Okay, kaya tingnan natin. Sinabi niya, dahil dito'y sinasabi ko sa inyo na walang tao makalapit sa akin, maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Pipilitin nyo ba yung seven seal? Wala nga. Walang makakalapit, malibang ipagkaloob sa kanya ng Ama. Dahil dito ay marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi nagsisama sa kanya. Saan? Sa form ng message ng tinatawag na seven seal, hindi nakasunod. Kaya perfect yan. Kaya it is the sign of the answer. Ilang mystery ang binanggit ng propeta doon. Diba marami? The great mysteries are, inisa-isa niya yun. Diba? Nasa 12. Oo, nasa 12. Kasama yung serpent seed. Kasama yung tinatawag na great harlot na yan. Kasama yan. Kaya sabi niya rito, sinabi ka ni Jesus sa 12, ibig ba ninyo magsialis din naman? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsiparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Kaya kung kayo tinatawag na nag-alinlangan, sige, tingnan nyo lang yung mensahe. Tingnan nyo lang. At kami nagsisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. O, di ba? Dapat ganun din sa inyong mangyari. Alam ninyo kung ano ang nangyayari sa ating panahon dahil kung hindi kayo sigurado na yung message na to ay totoo, di ba? Baka yung binimensahe ni pastor, ganito lang yun. Tingnan nyo mabuti. Kaya sabi niya rito, sinagot sila ni Jesus, hindi baga hinirang ko kayong 12 at ang isa sa inyo ay diablo? Tinutukoy nga niya si Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagkat siya ay sa kanya na magkakanulo, palibhas ay isa sa 12. Kaya ano bang pagpakanulo sa ating panahon ng Word of God? Ano ba? Di ba? Ano ba? Tingnan nyo naman, 3 lang naman yan eh. 3 lang naman yan eh. Babae, popularity, money.
Paano false doctrine? Kasama sa popularity ang false doctrine. Lumalabas ang false doctrine na hindi bibitawan at mag-aaral ng kung ano-ano dahil sa popularidad. Okay, tingnan natin. Souls that are in prison. Love pala ha, love. Marami ang hindi nakakita niyan nung tinatawag na nangyayari na yan. Dito sa ating panahon, Christ has come down. He is the capstone. Bumaba na pala siya. Doon sa Sunset Mountain. At sa panahon natin ngayon, di ba? I will meet you there, sabi niya kay Brother Branham, doon sa room. Pero ngayon, saan na dapat siya bumaba? Saan? Sa individual. Kasi pag na-new birth kayo, may impersonate ba ng diablo yan? Hindi nyo nga kayang i-explain, pero alam nyo, may nagtuturo doon sa loob ninyo kung paano kayo mamuhay, kung paano kayo kumilos. Okay, Jesus' ministry consisted of triples. Did you know that? Tatlo daw. Alam nyo ba yan? Notice and be sincere. If you ever was in your life, now for a minute, few minutes, the first fool was healing the sick. Bago-baguhin mo ba yan? Okay, he became a very popular man. Popular kahit kay Brother Branham. Popular pagpapagaling. Popular. Ay, papangaral natin ngayon, hindi ka daw magkaroon ng fracturing faith kung hindi ka gumaling sa sakit mo. Pambihira, ibang application yun. Ibang application kasi dapat yung mga nung nakapila na ipapanalangin ni Brother Branham, dapat magkaroon ng pananampalatayang gagaling sila. Everybody believe him. Seemed like, is that right? When he went forth healing the sick, everybody wanted him in their church. First poll, lahat gusto yan. Second poll, tingnan natin. But one day he turned around and started prophesying. He was the word and he was the prophet that Moses spoke of. Siya yung salita. Nung na siya nagpropesiya na, isang araw, siya nagpropesiya na, siya yung salita na kung saan sinasabi ni Moses. And when he went to tell them how they was living and the things they were doing, he became unpopular. Pag-preach ka ngayon, di ba? Kahit pastor, mag-preach dito ngayon, natatamaan yung mga ginagawa nyo. Hindi na popular yung pastor. Ay, ayaw ko kay pastor. Gusto ko doon, puro biyaya eh. Di ba? That was his second pull. Second pull pa lang, ayaw nyo na. Paano yung third pull? Second pull pa lang, ayaw nyo na. Okay, wonder. If has a type right back again. Tingnan mo, isipin nyo nga daw. Kung ito ay tipo, pabalik, muli. Isipin nyo, muli. Diba? Take just a minute. Could it be ito na ba? The first healing, everybody, lahat. Second, it could be Jesus only. It could be Beelzebub. It could be. Diba? Mayroong mga sinasabi sa kanya. Beelzebub na. Okay, that's the same thing. The dead there. Ganun ding bagay ang ginawa niya dito. See, same spirit living in the same kind of people. Parehong espiritu, nabubuhay sa parehong uri ng mga tao. Condemn people that can never be saved. Grabe pala. Because they were condemned before. They like Judas Iscariot, born the son of perdition. You say, Judas, sure. Ano bang pinag-uusapan dito? Pag mangangaral ka na masakit o mahirap ipamuhay, ay okay lang yan, na kailangan yan. Okay lang yan. Basta sa atin yung, seven seal nga yan nga, third pull nga, seven seal, sinasama pa rin yan. Tingnan nyo nga mabuti. Kung di sinasama yan. Sinasama yung tinatawag ng mga espiritu, ng mga tao. Di ba? Kasama pa rin sa third pull. Tingnan natin. Tuloy natin. Souls in prison pa rin. Lost could never be saved. They had rejected mercy. That was his third pull. Third pull? Akala ko lang, Pastor Boy, tapos preaching to the lost pala yung tinatawag na third pull. Paano nangyari? Tingnan natin. Kung ugma doon sa mountain. Diyan nga Okay. Now, is there any question? Mayroon bang tanong? First pull, he healed the sick. Is that right? Bago-baguhin natin yan. Ayan talaga yung sinasabi ng propeta. Amen. His second ministry, he was prophesying. His third ministry was preaching to the eternal lost. 3 mountains support the lost eternal. Bakit 3 mountains? Kasi yung 3 mountains, 3 peaks na mountain na nilagay yung pangalan ni Brother Branham. Naalala yung kwento? Nung nagta-travel sila ng anak niya.
Yung three peaks ng tinatawag na mountain. Naalala nyo bang kwento? Okay. Sabi niya rito, 262 yan, di ba? Oh. Balikan natin, 262. Kung binabanggit ni Brother Branham yan, alalahanin sa tukson yung 7 anghel. Ano ang mensahe? Was na, oh. The finishing of the mystery of God. Kasi makikita mo, yung bumaba pala, hindi lang angel, si Kristo talaga yan. Kaya kasama yung Godhead. Okay. You all heard about the mountains? Tatlong bundok. Notice, Brother Fred got some pictures of it. And Brother Tom, what is the direction of the mountain? Narinig nyo ba tungkol sa mga bundok-bundok na? May Arizona, may Sabino Canyon, Sunset Mountain, kung ano-ano pang mga vision. 1956 ba yun, Brother Bing? Di ba? 55. Kaya sabi niya rito, and I got some pictures, some movies, everything. We're going to show it there someday. Show you just where it was at. Oh, you all know the story. Alam nyo, kayong lahat alam nyo ang istorya. What's the three peaks? He said, there is your first, second, and third. Yun pala. Kaya pala may mga bundok-bundok kasi may tumitipo sa first pool, second pool, at third pool. Okay. Unwinted. Yan. Dati naman kasi, anong kabuluhan ng mga first pool, second pool na yan ni Brother Branham? Kung wala yung word na nangyari doon sa tinatawag na capstone na yan, yun ang rejected cornerstone. Alam nyo yung tinatawag na rejected cornerstone, alam nyo kung ano yan? Alam nyo? Kung wala ito, hindi nyo masusukat lahat. Kaya ang panukat pala ito. Kaya kung may mga issue sa message, dito kayo kumuha ng panukat. Panukat yan. Okay. Present stage of my ministry. Yan. Tingnan mo. Yung present stage of my ministry kasi nag-turn siya ng ministry from first pool, second pool, third pool. Ay siya, 1962 yan. Yun ang present ng kanyang ministry. And so far as I know, that every vision that He's ever gave me has been fulfilled, except the one that I am changed in my ministry to where I am to pray for the people a little place like a little room under a tent or a big auditorium or something. Yun pala ang kanyang tinatawag na changing ng ministry. Doon, yung kanyang vision, doon sa little room na may mga audience na nakikinig. Kaya, yan binabanggit niya, sabi niya, I must decrease, but He must increase. Kasi matatapos na eh. Okay. It looked to me like a tent. You remember that? 2 or 3 years ago? 1962, 59. Okay. How it would rain that night and what would take place down there. And he told me, my ministry of the first pool, remember about catching the little bitty fish or missing it? Kaya yung big fish, yung little bitty fish, first pool, hindi yan bride. Yung na-attract lang. Grabing kwento ni Brother Branham, grabing paggaling ang ginawa, na-attract lang doon, hindi yun bride. Mga maliliit lang na isda yun. Kaya sabi niya dito, the second one was a small fish. Singliit lang ng bingwit yung una, napakaliit talaga. Halos labas nga yung bituka, sabi ni Brother Bing sa liit. Yung pangalawa, maliit pa rin. Di ba? But then, he told me, pero sinabi niya sa akin, on the third pool, don't fail. Huwag ka na sanang sumablay. And don't tell the people. Huwag mong sabihin sa mga tao. Pero nandyan sa message. Di ba? Okay, I'm always trying to explain what I'm trying to do. He let me know. He let me know not to tell people what you're doing. Just do what He tells me to do and let it alone. Hayaan nyo sila, di ba? Gawin nyo kung ano yung sinabi niya sa akin. Kaya sa standing in the gap, yung tinatawag na, I said, what is the everlasting sign, Lord? And I waited a few minutes and just then, I looked over to see Billy. He was asleep. Yun ang pinapakita sa kanya doon sa bundok ko. Kahit bundok, sinaksihan yung tinatawag na pangalan niya at yung kanyang ministry. Kahit anong gawin nyo, yung 7 seal, yun ang third pool talaga, yung revealing of the 7 seal, kasama talaga sa ministry ni Brother Branham. Kung sabihin yung bababa si Kristo at ipangaral yung 7 thunders, tama din.
Ang problema nga lang, parang rapture din daw, sabi ni Brother Branham. Tapos na, nag-antay ka pa. Okay, kaya sabi niya rito, and just then I look over to see Billy. He was asleep. And he said, I'll give you an everlasting sign again. He said, look westward from where you're at. Tumingin ka, sabi niya doon sa kanluran. Kung saan ka ngayon, pagtingin ni Brother Branham sa kanluran, anong nakita niya? And turn my head like this, and the truck to look, slow down, you know? Oh, my spirit, the Spirit of the Lord. I felt like I could scream and cry. Grabe, gusto niyang sumigaw at gusto niyang umiyak. And I looked and just saw a mountain with a white caps on it. Kita niyo yung bundok. Ilang bundok kayo nakita? May isang bundok na mayroong nakakap na white. Ito na kaya yon? Okay, kaya sabi niya rito, I don't know. See, no everlasting sign about that. He said, your name is wrote all over it. Oh, I thought, was it that? And I got real weak. And I started stopping. Nanghina siya. Tapos tumigil siya. And Billy raised up and said, what's the matter with you? Anong nangyari sa'yo, Papa? And I folded my hands like this. Perspiration dropping off my hand and showing. Pinakita sa kanya. Ni Brother Branham, tinuro niya kay Billy Paul. I said, Billy, something is happening. At one time, I know where I've done wrong. Ako'y nakagawa ng mali. Ako'y sumablay and I look like I could hear that song being sung and see thousands of mixed people, lame, half blind, and withered, heard acquire a voice of some great renowned voice singing, unclean, the evil spirit drove him. You know the song? Then Jesus came and set the captive free. Bakit siya kaya kinunik sa song? Di ba? Yung mga pagpagaling, di ba? And I could see the sick lines laying everywhere and had to stop. Billy didn't know that was taking place. Hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari. And I look up. Tumingin siya. I stop and look up the mountain. I seen those 7 hills na naman. Oh. May isang bundok na natatakpan ng tinatawag na puting ulap. Tapos may 7 hills na naman. Now here, if you want to see something, there was 7 peaks on the top of the mountain. One mountain to run for several miles. The last mountain before going to the other country, yung pinakahuling bundok, mayroon tinatawag na 7 hills na naman. No more mountains after that. Wala ng bundok pagkatapos dyan. At it was running from the east to the west. Galing sa east, yung paghiliran ng bundok patungo sa tinatawag na kanluran. At it was snow cap on the top. Mayroon ding tinatawag na snow cap na nakakap na pag the first 2 small peaks, then the large peak, and then the other small peak, and then the larger peak, and then the small peak, and then the great large long snow-capped mountain. Ilan kaya yan? First small peaks, then the large peak, and then another small peak, pangatlo, and then the large peak, and then the small peak, and then the great large peak, long snow-capped mountain. And I said, Lord, I do not understand what that means. Hindi niya rin alam. Panginoon bang ibig sabihin? He said, how many peaks are there? I said, there is 7. How many letters in your name? 7 din. Yung 7, ilang 7? 3 din, di ba? 3 7 din, kaya may 3 peaks, mayroon ding 7 peaks. Kasi yung pangalan, William Marion Branham. Grabe pala, kabindikited to si Brother Branham. Pati pangalan niya, sinulat ng Diyos sa bundok. Ayaw niyo maniwala ng preaching ni Brother Branham? Di ba? Masigit pa kayo sa preaching ni Brother Branham. Kaya sabi niya rin, 3 peaks are the first, second, and third pole. Yun pala. Yung 3, yung pinakamataas, nataluktok ng bundok, yun ang first pole, second pole, and third pole. The first one was your first part of your ministry. Small hill. Then your first pole, pretty high. Maliit lang na bundok. Akala ko maliit na isda. Maliit na bundok. You know, sign in the hand. Then there was a little interval in there. Mayroong nag-inter. The time that I was taken off from being too tired. Many of you remember. And come the discernment. The second pole. Yun, ang daming quotation. Now, now I've had another about few years here of just kind of a little peaks. See, back like my ministry wasn't yet. And then come the third one. Nang wala yung ministry. Pero mayroon pang isa.
The 3 is a number of completion. See the third one. The next fix was 5 number of grace. Pala yung grace. Kaya tinawag din tayong binibining biyaya eh. Okay. The next peak was 7. The number of perfection. The end. 6 days shall you labor. The 7 is the Sabbath. 6 days. Trabaho. The 7, pahinga. Ano kayang 7? Ano kayang pahinga yon? Sabbath of the soul. Kukunin ko na yung soul doctrine. Sabbath of the soul yan. Kaya sabi niya, not your physical body. I will give you rest, not your physical body, but your soul. Okay. Ewan ko sa inyo. Kaya sabi niya rito, the end of the week, the end of time. See, and I stop and I show it to Billy and I look at them. Yung tinatawag, the end of the week, the end of time din. Binanggit ni Brother Branham. Kaya dati dito sa tinatawag na Souls in Prison, balikan natin, 312 now. 312 na. Kasi yan din ang kinikwento niya dito, standing in the gap. Yan ang kwininto na naman ni Brother Branham. Remember the 7 peaks up there? They could tell you there is not another peak beyond that. It's on continental divide. It goes right into the desert. From there on, eternity sits in. Ano ba susunod doon? Ay, nasits in ang eternity. Pagkatapos, 7 peaks right on the continental divide. That's right. Between right and wrong na. Yan ay sa pagitan ng tama. Ito nga ang panukat eh. Ito ang susukat kung alin ang tama at alin ang mali. And at the end of that, sa dulo niyan, sabi niya, the third pole was na nga eh. Was the last pole of the range. Is that right? See, all right. Kaya wala na. Yung tinatawag na last pole, yung tinatawag na third pole, ano yun? Yun ang 7 seal message. 7 seal message na kung saan yan ang light of this hour. Kaya pag binasa nyo, subukan nyo lang basahin. Okay, balik tayo. Anong oras na? 11:32. Balikan natin yung tinatawag na message ng what is the attraction on the mountain. Kung ano ang talata na ginamit ni Brother Branham. Ay, wala. So, I've got my mind set on this message. That's that third pole. Yung mountain. Yung mountain. And it's the one I must be loyal and reverent to. Matthew 21, 1 to 11, I said that so you could be watching for the or turning the scriptures. Kaya binasa niya. Yan. Yun, yung binanggit kong talata, di ba? Matthew chapter 21 nga. 1 to 11. Yung coming ni Christ ang tinumbok ni Brother Branham. Kaya maniwala kayo yung Sunset Mountain. What is the attraction of the mountain? Coming ni Christ ba yun? Coming ni Christ yun. Okay. Okay, tingnan mo. This was all done, that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, Tell ye the daughters of Zion, behold, thy king cometh unto thee, meek sitting upon an ass, and a colt, the foal of an ass. Yan, nangyari. Pero dito sa baba, tingnan natin. And now, if I would take a text from that for about 30 minutes before the prayer line begins, I would like to take this for a text. What is the attraction on the mountain? Yun ang kanyang binanggit yung talata na yun, coming ni Christ, na sumalubong sa kanya yung tinatawag na 3 uri na mga tao, tapos kinonect niya doon sa Sunset Mountain, coming ni Christ. Diba? Okay, tuloy natin. That's what the attraction is.
the predestinated seed of God who can do nothing else but follow it. Means more than life to us. Higit pa sa buhay natin ngayon. Para sa atin, yung sinusundan natin na yan, na mensahe na nangyari ng tinatawag na light of this hour na nangyari doon sa tinatawag na Sunset Mountain. Kaya sabi niya rito, take our lives, but you don't take that. What is the instruction? God, as usual, fulfilling His word. He's fulfilling the word of Zechariah again. Of prophet Zechariah. Where I read 9th verse. And a while ago, when Jesus entered His temple, riding and entered Jerusalem, riding on a little white donkey, the prophecy was fulfilled that Zechariah said, here it is, nandito siya ngayon, rejoice greatly, O daughters of Zion, shout, O daughters of Jerusalem, behold, thy king is coming unto thee. He is just a heaving salvation, lowly, riding upon an ass, napakababa, nakasakay lamang sa asno, and upon the colt of the foal of an ass. That's what the attraction was at Jerusalem. At the religious headquarters, yun ang attraction na nangyari noon. Pero ngayon, ano ang attraction na nangyari ngayon? Okay, tuloy natin. Now we see the last day happening. Let's turn a few pages on Zechariah and see what is said about. Let's turn it over then for the last days. May Zechariah pala na mangyayari sa last days. That was the middle age. Let's turn now to the last days. Kaya sabi niya rito, yan, 14th chapter. Yan. Yan. Tama ba? 14, speaking of His coming. And His feet shall stand in that day upon the Mount of Olives. Grabe katumpak. Again, which is before Jerusalem on the east, on the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof towards the east and towards the west. From east to west ba yung vision ni brother? Go to west. From east, go to west. Tingnan natin. And there shall be a very great valley. Half of the mountain shall be removed towards the north and half towards the south. Umuga din, di ba? Lumindol din. Akala ni Brother Branham, mamatay siya. Kaya sabi niya rito, and ye shall flee to the valley of the mountains. Magsilayaw kayo for the valley of the mountains shall reach from Asal. Ye shall flee like you fled in the days of earthquake, in the days of Uzziah, the king of Judah. Mayroong earthquake. Di na nangyari. Tama ba? Okay, tuloy natin. Another earthquake splitting open the earth. If you want to follow out the scripture here, notice in verse, it applies that the cleaving on the Mount of Olives is due to the earthquake. And this is confirmed by Isaiah 29 and 6 and Revelation 69 exactly. Ano daw ito? The same prophet told of his first coming. Seen his second coming. Notice, nakita niya rin yung kanyang ikalawang pagdating. As in the days of the earthquake. See, ano daw ang mangyayari sa earthquake? See the predictions of them. And the Lord your God shall come, and all His saints with thee. And it shall come to pass in that day. Hallelujah. In that day. Dito ako. Tutumbok. Sa araw na yon. In that day. Hallelujah. In that day, the light shall not be clear or dark. But it shall one day with one day, which shall be known to the Lord. Not day, nor night, but it shall come to pass. In that evening time, it shall be light. Oh God! Saan niya nilagay yung tinatawag na light? It shall be light about the evening time. Same prophet. And the people is blind. What is the attraction? Let's read a couple more verse. Tingnan natin. Yan. Saan niya in-apply? And it shall be in that day that the living waters shall go forth from Jerusalem, half of them towards the former sea, and half towards the hinder sea, and in the summer and in the winter shall it be. Tingnan natin. The gospel going forth, both Jew and Gentile. Yan ang usapin ng seven seal. Right. Yan ang usapin ng seven seal. Kaya huwag kayong magtaka. Ang pinag-uusapan ng seven seal, between 6 and the 7 seal, between 6 and 6 trumpet and the 7 trumpet. Kasi yung gospel na yon,
Inihanda talaga para sa Diyo. Kaya pagdating ng tinatawag na robe na binigay sa mga Hudyo, saan niya kinuha? Sa 7th seal din. Half an hour silence niya rin kinuha. And the Lord shall be king over the earth in that day. And there shall be one Lord, and His name one. It shall be light about the evening time, right? Yan. The Holy Ghost will surely enter in. Papasok. The evening light has come. It is the fact that God and Christ are one. See, tingnan nyo kung saan tayo. Kinanta nyo, nations are breaking, Israel's awakening, the signs of the prophets foretold, the earthquake to the Gentile to the last day. Grabe palang earthquake. Kasi yung earthquake, under ng 6 seal. Okay. Kaya sabi niya rito, Job that's been kicked out, and these arks carried on a new carts, get out of there, for death strikes you. Kaya pinapalabas. Saan ka lang? Kinik out kayo? Sabi niya, lumabas kayo. Mayroong tinatawag na new carts, get out of there, for death strikes you. God has confirmed it. It shall be so. Let's turn over to another scripture. Marami siya, scripture. Kaya sunod-sunod yung mangyayari under ng 6 seal, na kasama doon sa message na tinatawag na mountain na yon, under ng 6 seal, naubos hanggang sa millennium. Malakay 3 at Malakay 4, mayroong tinatawag na overlapping at blending, Brother Arnel. Yung Malakay 3 at Malakay 4, mayroong overlapping at blending. Parang nagkasamang umuga kasi ang Malakay 3, saan ang dulo? Di ba aapakan ng mga banal ang abo ng mga tinatawag na mga masasama? Ang dulo niyan ay millennium din. Pero Malakay 3 ang pinag-uusapan. Kasi Hudyo at Gentile ang pinag-uusapan dito. Okay. Yan. Elijah before hands. All right. Yan. Yung proud. Yan. Eternal hell din. Yan. Binanggit niya rin dito yung tinatawag na scripture ng Isaiah. Yung acceptable year and day of vengeance. Binanggit din ni Brother Branham dito. Whose part of it was fulfilled then, the rest of the second coming, to preach the acceptable year of the Lord. Kaya saan siya nag-preach? Tapos pinutol niya yung tinatawag na pagbasa at tinakip niya yung aklat. At sa panahon ni Brother Branham, nung nangaral si Brother Branham, di ba anong message niya yun? This day the scripture is fulfilled. Yung pare, naalala nyo, yung Bible pala ni Brother Branham ay kulang yung pag-imprinta. Yung tinatawag na pare pa nagbigay ng Biblia para mabasa ni Brother Branham yung kadugtong. Yung maraming ministers. Yan, oo. Kaya naguluhan si Brother Branham kasi niregaluhan siya ng kanyang asawa, bagong Biblia ang ginamit niya. Nung buksan niya, accidentally, kulang din yung scripture. Kaya kung paano nangyari kay Kristo, nangyari din kay Brother Branham. Kasi yung tinatawag na spirit doon sa tinatawag na Sunset Mountain, sana, diba na-meet ni Moses doon sa bundok ng Sinai? Tapos nakausap niya doon sa Rome. Ngayon nung huli, saan ang glory? Diba sa mukha ni Moses na? Ganon din kay Brother Branham. Pero sa ating panahon, hindi lang si Brother Branham kasi sinabi niya doon ganun, sa mga skins na, kasama na tayo. Yan, Malakay, before the... Yan. Yan. Ito na. Yung kwininto na niya yung mga hinugpong na sanga. Walang buhay yan. Tinitipo din yan dyan. Kasi dyan umusbong yung mga denomination. Kaya sa ating panahon, umusbong yung word. Umusbong yung word sa ating panahon. At makikita mo sa kanilang tinatawag na fruit. By their fruit, you shall know them.
Pag sinasabing fruit, what is the fruit? What is the fruit? Yan, teaching. Nagtataka lang ako, bakit nakakalimutan itong mga quotation na to na hindi naman talaga mali? At gagawa ka na naman ang tinatawag na bagong revelasyon. Di ba? Okay, tuloy natin. Yan. The works that I do, you shall do also. Individual na yan. Pagdating dito sa tinatawag na Luke 17:22 to 30, individual pa rin yan. Lagpasan ko ng gusto. Doon lang sa taas, yata yung ng isa kanina. Balikan ko lang ng konti. Doon sa taas lang yun kanina. Gusto kong ipangaral din yung isang, yun, ito na yung hunting niyang kinikwento niya dito eh. Lahat, kininto niya dito. Yan. Pinanggit niya rin oh. Dito na ako magtatapos. And I went up in the canyon, climbed up where the eagles was flying around. Umakyat siya sa canyon, doon lumilipad yung mga agila. I was watching some deer standing there. I knelt down to pray and raised up my hands. Doon pala siya nanalangin. Sa binukan yung tapos tumama yung tinatawag na sword sa kanyang kamay. At tumingin siya sa paligid at naisip niya kung ano yun. What's that? I'm not beside myself. Here is that sword in my hand, bright, shiny, glistening in the sun. I said, now there's not people in miles of me. We up here in this canyon, where could that come from? Saan galing? Wala namang tao. I heard a voice said, that's the king's sword. I said, a king's knight, a man with a sword. Hindi lang, king's sword, the king's. Hindi lang a king's swords, kundi the king's swords. The word of the Lord. Hawak niya yung word of the Lord. Ano pang ipapangaral ng Christ? Ay, hawak ng anik. Brother Branham yung lahat eh. Siya na nga eh. Kaya sabi niya, fear not. Tingnan natin. Fear not, huwag kang matakot. It's only the third pull. It's the vindication of your ministry. Yung sabi niya, doon binalikan niyang, is this the sign of the answer? Ito na ba, sabi niya, yung 7 angels ang magbibigay sa atin ng rapturing faith? Ito na ba yung tinatawag na ministry na magsasakdal sa atin? Ito na ba ang ministry na magtatapos ng lahat? Kaya puro question yun. Kaya sabi ni Brother Branham, nung pinangaral ko yun, is this the sign of the answer? Sabi niya, propesya pa lang yun noon. Kasi vision eh. Pero ngayon, na-fulfilled. History na lang ngayon. Kasi nangyari na talaga yung 7 thunders na yan. Okay. Nasabi niya rito, yon. You stone about his son for he was going to death. Yan. Binanggit na niya yung kay, ano yan? Got my javelina, oh. Binanggit na niya. Then, we went back, I went up in the mountain to hunt there. Brother Fred and I, one morning when I woke out, and I had already got my javelina, and I looked and seen the place where they went. I said, Brother Fred, go over on that mountain early in the morning now, about break of the day. Sige, umalis ka na, and I'll get on the other one. I won't shot at the hog.
won't kill him, but they started over the sea, parang itataboy niya lang yung mga baboy. Hindi niya naisip na may mangyayari pala doon sa panahon na yun. Yan. Mayroong blast ba? Mayroong blast? Yun ang talata niya, binabasa niya sa taas. Mayroong blasting na inuga ang buong bansa at nang ito'y nangyari, may nakatayo na 7 anghel in the cluster. Mayroon talaga. Sabi niya, return home, umuwi ka. Ito ang sabi ng Panginoon. Ang 7 hiwaga na nakatago sa Biblia sa mga taong ito, itong mga denominasyon at lahat, sabi niya, God is going to open those 7 mysteries to us in the 7 seals. Yun ang nangyari doon. Kaya puro mountain, 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 mountain. Bakit puro mountain? Pastor Boy, bakit puro mountain? What is the attraction on the mountain? Bakit puro mountain? 30 miles high, 25 miles across, just exactly the circle of pyramid. Eh, yung mukha, pyramid din to eh. Tama yun. Tapos love. Yan. Pag paano mo siya ng pakanan? Wala tayo dito, di ba? Wala. And there is Jesus. He was in the 7 church ages, the white wig on, showing supreme deity. He is Alpha and Omega. He is the first and the last. He is the supreme judge of all eternity, standing there. Confirm the message of this hour. And there shall be light upon about the evening time. What's it's all about? What was it? Kaya yon ang nangyari kay Brother Branham. Yun pala ang kanyang vision doon before niya pinangaral yung is the sign of the answer. Pagkatapos nangyari pala sa Sunset Mountain. Kaya ito ang tanong. Kung ilalagay natin ang half an hour, kasi ito talaga ang gusto kong tumbukin eh. Nangyari na. Yung actual na angel ay bumaba sa Rumba o sa Sunset Mountain. Diba? Sa Sunset Mountain. So nakita nyo na kung bakit sa Sunset Mountain ko nilalagay. Yung reality talaga ng half an hour na bumaba yung mighty angel, Sunset Mountain ang nakita ko. Pero kung mayroong tinatawag na threefold manner man, kasama din yun. Kung how he will come. Kasama talaga yun. How he will come. Kasama yun. Kaya si Brother Bing, in-address niya pa kasi nabasa ko rin may mga vision siya before 1956. Sabi ko kung 1962 lang, 1956 may vision na siya eh. 56, 58 may mga vision na siya. About little bitty piece, about fishing, mayroon na siya mga vision. Sabi ko, kasama talaga yan before 1956. Vision niya na mangyayari ng tinatawag na ministry niya. Pero kung how he will come, saan natin i-address? Saan? Kapanganakan pa nga ng propeta, pwede. Kaya, kapanganakan ng propeta, how he will come, pwede ko bang i-connect sa shout? Pwede, kasi ang shout message ay preparation ng voice message. Diba? Shout message ay preparation ng voice message. Ang voice message, yun ang magbibigay ng trumpet message. Oh, kasama ba sa how he will come? Yes. Kasama talaga. Pero when he will come, pwede natin lagyan? Meron ng date. Mayroon ng date? Oh, yan. Kaya what is the attraction of the mountain? Ang attraction sa mountain, kung nakita nyo lang. Di ba? Okay, sige. Hanggang dito na lang kasi ang oras natin ay 11:54 na. Awitin natin tong nations are breaking. Israel's awakening. Complete, di ba? 6 seals, 6 to 6 seals, nasa loob ng 7 seal. Kaya maganda yon. Tuloy mo lang, Brother Bing, kasi dito tayo sa individual. Yung glory na yan, nasa Sunset Mountain, yung sikay na glory, nakatabing na dito. Siya rin yun sa Sunset Mountain, siya rin doon sa room. Ngayon, saan siya? Dito sa room ng ating heart.
Okay. May mga tipo ang iba, may mga view din na nakita ang iba. Samahan ninyo ako sa pag-aawit. Malapit na tayong umalis. May mga kaguluhan man yan, may mga lindol man yan. This world is falling apart. Nations are breaking. Israel's awakening. The signs of the prophets foretold. Bilang na lang yung araw natin. Child is numbered with horror ng COVID at vaccine. Eternity soon will unfold. The day of redemption. The day of redemption. Yes, Lord. Hallelujah. Takot na silang lahat. Be filled with the seven seal. Be filled with the Spirit. Your lamp stream and glory. The fig tree is growing. Fig tree is growing. Seven seal, 1948. Here national life long the throne. Today she is calling. Glory. Return of disperse to your own. The day of redemption. Redemption of this body. Rapture, body change. Hallelujah. Means heart are feeling fulfilled. Born again lang ang kailangan. Your love stream and blur. Malapit na. Kasama yan. False prophets are lying. False prophets are lying. God truth they're denying. That Jesus the Christ is our God. One God lang. This generation God's will walk the day of redemption. Body change. Glory, hallelujah. His hearts are feeling fulfilled. Be filled with the Spirit. Your love stream and flow. Glory. The day of redemption. Glory, hallelujah. Filled with the Spirit, your love stream and flow. Your redemption is. Look up, your redemption, body change.
hallelujah, at tayo ay manalangin. Amang banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat o Diyos sa araw na ito na muli mo naman kaming binigyan ng aming pangangailangang espiritual na siyang nagpapalakas, Lord, sa amin, na siyang magpapasakdal ng aming pananampalataya at pag-ibig, Lord, una sa lahat sa iyo, Panginoon, sa iyong mga salita, at sa bawat isa, Lord, sa amin, brotherly love. Ito, Lord, ay makikilala kami, Panginoon, na yung mga alagad kung kami ay nag-ibigan sa isa't isa, at limutin ang mga bagay na nakaraan at kami ay patungo, pasulong doon, Lord, sa pag-agaw. Salamat, Ama, gabayan mo kami, Ama, sa aming pansamantalang paghiwalay, Lord, sa araw na ito. Na ito, Lord, ang mga kapahayagang ito, ang kasigurahang ito, Panginoon, assurance ito, Panginoon, sa pamagitan ng mensahe, ang liwanag, Lord, sa panahong ng gabi, Lord, sa araw na ito. Siya na magbibigay, Lord, sa amin ng gabay, sa aming mga paglalakad, Lord, mga paglalakbay, Lord, sa nalabing araw namin sa mundong ito. Samahan mo kami, Panginoon, saan man kami tumungo, trabaho man, Panginoon, lahat ng aming gawain, i-comfort mo kami, Panginoon, bigyan ng kapanatagan, pag-asa, Lord, kasiguruhan, Panginoon, nakasama namin, Ama, aming loved ones sa panahon ng pag-agaw. Salamat, Ama. Sa iyo namin tinatakubilin, maging aming mga panyapak sa aming pag-uwi. At sa araw-araw na aming malakad, ilayo mo kami, Ama, sa anumang uri ng disgrasya at kapamakan. Ilayo sa amang karamdaman, Panginoon, at ikaw magsuporta na aming mga pangailangan. Physically, spiritually, emotionally, Panginoon, mentally, ikaw, Lord, ang magbigay sa amin ng kalakasan at kasaganaan. Salamat, Ama. Yan ang aming dalangin at binabalik sa iyo ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, pasasalamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen at amen. God bless you sa inyong lahat. God bless.